Mika, pinipilit ko naman eh. Pinipilit kong magustuhan ka, pero bigyan mo pa ako ng panahon. Malungkot na sabi nito at akmang lalapit sa kanya nang pigilan niya ito. Please Marco, wag kang lalapit. Mahinahong sabi niya. Tama na, ayaw ninyang magalit. Ayaw niya na magpagod pa sa wala. Mika, please listen to me first. Hindi ba't ang sabi ko dadahan-dahanin natin? Mika, it's still too early para magpaka-paranoid. Seryosong sabi ni Marco na siyang kinangisi niya. At ano, paasahin mo ako sa wala? Paniniwalain mo ako na darating ang araw na magugustuhan mo ako? Paano kung hindi mangyari yun? Paano na ako? Matigas na sabi niya. Bakit ka ba nagkakaganyan? Tell me, do you like me? Seryosong titig nito sa mga mata niya. Gago ka pala talaga no? Matapos mo kong barurutin at kamayin, itatanong mo pa kung ba't ako nagkakaganito? Oo, nagugustuhan na kita at hindi ko yung nagugustuhan. Kaya pwede ba umalis ka na? Magmula sa araw na to, isipin mo lang na hindi tayo magkakilala. No need to grant me casuise anymore. Dahil kahit kailan, hindi mo mapapalitan na isang Miko na mapagmahal, Miko na mabait, Miko na naiintindihan ako, at Miko na hindi ako kailanman sinaktan. Now leave. Galit na sabi niya at tinuro ang pintuan. Yeah, you're right. You're correct. I cannot replace Miko because Miko is already dead. And I'm sorry kung di ako kasing bait ni Miko na kayang konsentihin yung ugali mo. You want me to forget everything? Okay, sure. Just take care of yourself then. Seryosong sabi nito at mabilis na tong lumabas. Pagkalabas niya, tulala lang siya. Ayaw niyang magwala dahil mahal ang cleaning service. She just decided to finally move forward with her life without Marco. Kinabukasan maaga siyang pumasok ng school. Kagad siyang nagpunta sa lumang building ng university para puntahan sina Julie at iba pa nilang kaibigan. She needs their help. Baka ganti lamang sa malanding babaeng yon. Nang magkausap ang mga to, kagad silang napangiti. Masaya mga to kapag may nabubuling ibang estudyante. Mabilis silang nagpunta sa may front gate para abangan si Sab. Nang makita nila ang pagbaba nito sa itim na sasakyan, napabaling siya ng tingin sa mga kaibigan at napangisi. The whore is here. Nakangising sabi niya, nang ganap makalapit kay Sab. Lalagpasan at aalis na sana to, na bigla niyang hawakan to sa isang braso. Are you scared? Asar na tanong pa niya rito na siyang kinatawa ng mga kaibigan niya. Not here, please. Baling nito sa kanya at mukhang wala tong lakas para makipag-away sa kanya. Ate Elise is right. You're a social climber and a professional whore. Inaas mo ng boyfriend niya ngayon naman, si Marco. Kakaiba ka talagang nilalang. Mang-aagaw, bitch. Sigaw niya rito dahilan para makakuha ng atensyon sa mga ibang estudyante na naroon. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong sampalin ng malakas. Ang kapal na mukha mo para saktan ako. Galit na sabi niya rito. She has no right to slap her. Girls, hold her. Baling niya sa mga kaibigan niya. Hinawakan to ng dalawang kasama niya sa magkabilang mga braso at sinampal niya to ng malalakas sa magkabilang mga pisngi. Dito niya ibinuhos lahat ng galit niya kay Marco at sa mundo. Pero malakas tong kumawala at mabilis siyang sinabunutan. Nagkakagulo na sila nang dumating ang mga security guard kasabay ni Marco. Slut! Come here. Kakalbuhin kitang hayop ka. Sabay sugod niya sa babae. Inawat sila ng dalawang guard habang pamagitna naman si Marco sa kanila. Mika, stop! What's going on? Galit na baling ni Marco sa kanya. Why me? That bitch hurt me. Sagot niya rito sa naiinis na tono. Is that true, Kate? Nangunot noong tanong ni Marco kay Sab. Pero bago pa to nakasagot, mabilis na tong napapikit at napaupo sa may sementadong sahig. Mabuti na lamang at nasapoy to ni Marco. Kagad namang napaikot ang mga mata niya, lalo na nang buhatin to ni Marco. Really, Marco? Papatulan mong drama ng babaeng yan? Galit na sabi niya rito. Shut up, Mika. Kapag may masamang nangyari kay Kate, hindi kita mapapatawad. Galit na banta nito at tuloy na tong umalis. Bet-bet ang walang maling na si Sab. Di niya namalayan, tumutulo na pala ang mga luha niya. Mika. Nang langunin niya to, kitang-kita niyang nag-aalalang mukha ni William. What happened? Will! Mabilis pang sabi niya at yumakap dito, lalong napahagulhol na maramdaman niya. Gumanti to ng yakap. Shh! It's okay. Don't cry, Mix. Sabi nito at mabilis siyang hinarap, pinunasan ang mga luha niya. Will,
Samahan mo ako sa may clinic, please. Gusto ko malaman kung ano nangyari sa kanya. Malungkot na sabi niya at kahit papaano, nag-aalala pa rin siya para dito. Mabilis tong tumango at hawak-haway sila na naglakad papunta sa may university clinic. Di pa sila ganap na nakakapasok, kita na nila mula sa labas si Sab, nakahiga, habang nasa may gilid nito si Marco na nag-aalala ang mukha. Kitang-kita kasi ang loob ng clinic dahil sa glass door. Pero halos manlaki ang mga mata niya nung halos salikan na nito ang mukha ni Sab. Di niya na kinayang eksena at mabilis nang tumakbo papaalis. Mabilis naman siyang hinabol ni William at nang maabot ay mabilis na niyakap. Ang sakit-sakit, Will. Galit na sigaw niya habang pinupukpok ang dibdib. Mix, listen to me. Hayaan mo na siya. He don't deserve someone like you. Mahalin mo ang sarili mo at ang mga taong mas nagmamahal sa'yo. Seryosong sabi nito at tinaas ang baba niya. Will, open your heart, Mix, and you will find your real happiness. Seryosong sabi nito sa kanya. Matagal na tong tinitigan at siya na ang kusang yumakap dito. Maybe he was right. Nang bumalik sila sa main building ay nakaakbay si Will sa kanya habang naglalakad. Nang masalubong nila si Marco, madilim ang mukha nito at nagulat siya dahil marami tong pasa at putok ang labi. Iiwasan na sana niya to nang bigla nitong haklitin ang isang braso niya na siyang kinabigla niya at napadaeng. Medyo napalakas kasi ang paghila nito sa kanya. Aray! Teka pare, anong problema? Biglang sabi ni William. Huwag kang makikialam dito. Kailangan kong kausapin tong babaeng to. Galit na sabi pa ni Marco. Bastos ka pala eh. Bigla namang sabi ni William at takmang susuntukin na si Marco nang humarang siya. Pwede ba? Huwag kayong mag-away. Pigil niya sa mga to. Ano bang kailangan mo? Seryosong baling naman niya kay Marco. Can we talk? Yung tayong dalawa lang. Matigas sa sabi nito at mabilis na silang tinalikuran. Mix, don't tell me kakausapin mo pa yung gagong yun. Ines na sabi ni William. This will be the last time. Puntahan na lang kita sa may kantin, please. Seryosong pakiusap niya rito. Ilang sandali siya nitong tinitigan bago bumuntong hininga at tumango. Nang sundan niya si Marco ay nandun to sa may likod ng building kung saan maraming sementadong lamesa at upuan. Malalim din siyang napabuntong hininga bago tuluyang lumapit dito. Anong gusto mong pag-usapan? Maarteng sabi niya rito at umupo sa tapat nito. Why did you do that? Seryosong tanong nito sa kanya. Because I want to. No explanation needed. Taas kilay pang sabi niya rito. You don't need to hurt someone just because others doesn't like you. Kung galit ka sa akin na lang. Huwag mo nang idamay si Kate. Matalim niya tong tinitigan bago napangitin ng mapait. Yan lang ba ang sasabihin mo? Mika, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo? Kaya hindi tayo nagkakasundo dahil dyan sa ugali mo? Naiinis pang sabi nito sa kanya at napahawak sa may noo. Like what I have said, I don't need to explain. At isa pa, we don't know each other anymore, right? Kaya't pwede ba pabayaan mo ako sa gusto kong gawin? At akmang tatayo na magsalita ulit ito. Pabayaan? Hayaan kitang manakit ng mga taong inosente? Mika naman. Ako ang may kasalanan sa'yo kaya't sa akin ka lang dapat magalit. Hindi naman kasalanan ni Kate kung magugustuhan ko naman siya. Ines na sabi nito. Kasalanan niya rin yun dahil malandi siya. Nilalandi ka pa rin niya kahit may asawa na siya? Galit na sigaw niya rito. Mika, naririnig mo ba ang sarili mo? You're being childish and immature. Para malaman mo, kaibigan lang tingin sa akin ni Kate. He loves her husband, kaya nga pilit na siyang lumalayo sa akin ngayon eh. And I fully understand that. Seryosong sabi nito sa kanya. So isa ka rin palang dakilang martir. Wala pala tayong pinagkaiba. Mapait ng ngiti niya at mabilis nang tumayo at naglakad papaalis. Naiinis siya kay Marco. Masyado tong nagpapakatanga. Sa Sab na yun, samantalang she's already here. Nang makarating sa may kantin, mabilis niyang pinuntahan si William. How was it? Di ka ba sinaktan ng gagong yon? Bigla ay sabi nito. Well, hindi siya gago. Bigla ay sabi niya na ikinatigal din niya. Bakit ba niya ipagtatanggol ang lalaking yun? Let's just eat. At mabilis kinuhang iced tea na sa tingin niya in-order nito para sa kanya. Noong mga sumunod na araw, pinilit niya ng iwasan si Marco. Kapag nagkakasalubong sila sa may parking lot, mabilis siyang sumasakay ng sasakyan o di kaya mabilis na maglalakad papalayo.
Di na rin niya napapansin na pumapasok ng eskwela si Sab na siya namang kinatuwa niya. Palagi rin niyang kasama si Will na lagi siyang iniungot na sagutin niya na to kahit na hindi naman talaga niya ito pinayagang manligaw sa kanya. 2 weeks na lang bago matapos ang first sem. Isang sem na lang makakagraduate na siya at di niya na makikita pa si Marco. Aaminin niyang namimiss niya ang pambabolyo nito sa kanya pero mas nangingibabaw ang tampo at galit niya para dito. Wala noon si William dahil may family gatherings ang mga to. 2:00 pa lang ng hapon nang matapos ng klase niya. Halos wala na silang pasok dahil tapos na ang finals. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya para magpunta sa may burol. Malakas din kasi siyang dalhin ni Marco doon dati. Nang makarating doon, napangiti siya. Tirik ang araw pero napakalakas ng hangin kaya hindi mo masyadong mararamdaman ang init. Mabilis siyang kumuha ng isang malaking stick na naroon. Sinulat ang malaking pangalan ni Miko sa may lupa. Pagkatapos nagpunta sa pinakatuktok at malakas sa sumigaw. Miko! Narinig mo ba ako? Miss na kita. At paulit-ulit sinabi to hanggang sa tuluyan na siyang mapagod. Di niya na malayan tumutulo na pala ang mga luha niya. Bigla niya kasi itong na-miss. Ang unang lalaki minahal niya at nagmahal sa kanya. Sigurado ako miss na miss ka na rin niya. Bigla siyang napalingon sa may likuran at kita niyang nakangiting si Marco. Mabilis na nanlaki ang mga mata niya at mabilis na naglakad papalayo. Pero bago yun, nahawakan nito ang isang braso niya. Mika, bakit mo ko iniiwasan? Seryosong tanong nito sa kanya. I'm sorry pero di ako nakakapag-usap sa mga taong hindi ko naman kakilala. Seryosong sabi niya at mabilis tinanggal ang braso mula sa pagkakahawak nito. Mika, hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan para kay Miko? Malungkot na sabi nito. Matagal niya na tong tinititigan pero hindi siya sumagot dahil di niya kayang sagutin ang tanong nito. Mika, I'm sorry. Alam kong nasaktan kita kaya hindi ko maiaalis na yung magalit sa akin. Are you and William already together? Bigla ay tanong nito. Sa tingin ko wala ka nang pakialam doon. Seryosong sabi niya at mabilis na tong iniwanan. Bakit ganun? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang kausap niya to. Namimiss na rin kita, Marco. Miss na rin kita. Pagpapakatotoo niya sa sarili, hindi na siya magpapaka-ipokrita. Tuluyan ang nahulog ang loob niya rito pero alam niya, hindi ito masusuklian ni Marco dahil kapatid lamang ang tingin nito sa kanya. Kaya handa na siyang kalimutan to at bigyan ng pagkakataon si William sa puso niya. Marco's side. Matagal niyang tinitigan ng papaalis sa sasakyang kinalululanan ni Mika. Napangiti na lang siya ng mapait. Sa totoo lang, gusto niya na tong yakapin at halikan. He really feels guilty sa mga ginagawa niya para dito, pero kailangan niyang gawin yon. Kailangan niya tong saktan para matuto to. Matuto na wag idepende ang kaligayahan sa ibang tao. Gusto niya tong maging masaya. Gusto niya matuto tong mahalin muna ang sarili bago ang iba, kahit ang kapalit nito ay ang pagkamuhi nito sa kanya. Malalim siyang napabuntong hininga habang papaupo sa may malaking bato na naroon. Mabilis niyang inalala ang mga kalokohan ni Mika, ang kakulitan, kamalditahan at pagiging maarte nito. Pero ramdam niya sa kabila ng pagiging malakas nito, may itinatago tong lungkot sa buhay. Minsan nang nakwento sa kanya ni Miko ang naging buhay ni Mika pagkatapos mawala ng mami nito at aaminin niya sa sarili. Noong una, buong akala niya si Kate ang gusto niya. Pero nang makita niya ang mga daing at hinagpis ni Mika, doon niya napagtanto na hindi lang basta awa at pangako kay Miko ang dahilan kung ba't siya nagtitiis na makasama ito. He is definitely starting to like her. Pero nasasaktan siya. Nasasaktan siyang malaman na baka gusto lang siya ni Mika dahil magkamukha sila ni Miko. Na nakikita lang siya ni Mika dahil kay Miko. Alam niya masama ang magselo sa taong patay na, lalo na't kapatid niya ito pero hindi niya talaga maiwasan. Kaya ng gabi ng birthday niya, nang araw na mag-away sila, di na siya nakatiis. He claimed her. He promised himself na hindi niya angkinin si Mika hanggat di niya pa tumahal, pero ng gabing iyon, nasisigurado niya. He is starting to fall for her. Lalo na nang malaman niyang siya ang unang lalaki sa buhay nito. Lahat ng agam-agam at pagdududa, mga masasamang balita tungkol sa babae, napalitan lahat ng kasiyahan. But he needs to help her first how to become a better person on her own, na ang kaligayahan nagmumula sa sarili mo.
Halos kalahating oras pa siyang nanatili doon bago tuluyang umalis at bumalik ng university. Nang makabalik, nakita niya si Mika at William. Magkayakap habang nakangiti ang babae dito. Teka, ano nangyari? Mali ba siya? Mali ba siyang bigyan muna to ng pagkakataon para maging malakas at independent? Nang bumaba ng sasakyan, napukaw niya ang atensyon ng mga to. Saglit lang siyang tiningnan ni Mika pagkatapos ay muli nang bumalik ang pansin nito kay William na abot langit ang ngiti. Mabilis siyang naglakad papunta ng SSC office at padabog na umupo sa may upuan niya. Hey, anong problema? Alalang tanong ni Trina sa kanya. Di siya bulag. Dilingid sa kaalaman niya na may gusto sa kanya ang babae, pero tayong pagiging magkaibigan lang ang kaya niyang ibigay dito. Nothing. Walang ganang sagot niya at hinilot ang magkabilang sentido gamit ang isang palad. Pero nagulat siya na magpunta to sa may likuran niya at minasahe ang mga balikat niya. Trina, what are you doing? Kulot noong tanong niya rito at mabilis pinigilan ang mga kamay nito. I'm just helping you to relax, by the way. Tonight is my birthday party, wag kang mawawala. Seryosong sabi nito sa kanya. Trina, sorry but I can't go. I am not feeling well and I won't take no for an answer. And besides, we attended your birthday party a month ago. At least you need to return the favor for me. Seryosong sabi nito. Mabilis siyang napabuntong hininga bago tumango nang may biglang naisip. Wait, William is your half-brother, right? Is he also gonna be there? I think so. Ngiti nito sa kanya. Mabilis naman siyang napatango. Okay, he needs to go. If William is there, maybe Mika will be going there too. Alas 6 na maisipan niyang umuwi. 8 p.m. kasi ang party ni Trina. Actually, isa kasi yung liquor party kaya hindi rin siya interesado. Di naman kasi siya party goer. He much preferred to study than to drink and get wasted. Mabilis siyang naligo at nagsuot ng fitted white shirt, maong pants and white shoes. Nang maalalang regalo sa kanya ni Mika, mabilis na tong kinuha. Halos mapangiti pa siya na makita ang initials nito na pina-engrave pa nito sa may likuran. Mabilis na tong sinuot at kinuha na ang susi ng sasakyan niya at umalis. Nang dumating sa may venue, marami ng tao. Nagsimula na rin inuman at sayawan. This party is an example of how rich teenagers spend their lives. Unlimited liquors, cigarettes, and some students are going wild too. Nang makita siya ni Trina ay mabilis nang umabrisyete sa kanya. Hinila siya sa isang pabilog na mesa. Di na siya nagulat na makita si William at Mika doon. He is already expecting it. Marco is already here. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis eh. Ngiti nito sa kanya. By the way, Marco, these are my cousins and of course, you already know William. Ngiti ni Trina pero nang magtama, ang paningin ni Trina at Mika mabilis na mga tong nag-ismiran. Yeah. Tipid na sagot niya habang nakatingin kay Mika na walang imik. Wait up here, ipapakuha lang kita ng chair. May ibang tao kasi rito na hindi naman invited, pero ang lakas ng loob magpunta. Pasaring ni Trina kay Mika. Trina, mariing sabi ni William na tila nagbababala. What? This is my party and I think I have all the rights to decide kung sino lang mga iimbitahan ko. Seryoso ring sabi ni Trina. She's right, I think I need to go. At mabilis nang tumayo si Mika at umalis. Akmang susundan to ni William pero nagsalita si Trina. Try to go with her at magkakagulo tayo. Ines na sabi ni Trina sa papaalis na rin sana na si William. I will take care of her. Mabilis na sabi niya at di na hinintay pang makasagot si William. Mabilis siyang lumabas para hanapin si Mika. Nakita niya to nagmamadaling lumabas at naglalakad papunta sa may kalsada. Sa tingin niya, hindi nito dala ang kotse nito. Marahil sinundo lang to ni William kanina. Mika! Habol niya rito sabay hila sa isang braso nito. Pero bago pa to makasagot, mabilis na tong nahimatay at natumba. Mabilis naman niya tong binuhat at pinasok sa may kotse niya. Minabuti niyang iuwi na lamang to sa may kondo niya. Ilang minuto lang nahimasmasa na to at nagising. Tila nagulat pa to na makita siya at ang buong paligid. Why am I here? Gulat na tanong nito. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Alalang tanong niya rito. Pero dahan-dahan tong tumayo dahil bigla itong napaupo. Hey, wag ka munang tumayo. Anong nararamdaman mo? Gusto mo ba dalhin na kita sa ospital? No need. Don't bother. Magpapasundo na lang ako kay William. At mabilis itong kinuha ang cellphone sa may bulsa na mabilis naman niyang inagaw. Ano ba? What are you doing? Give me back my phone? Galit na sigaw nito sa kanya.
No, I'm already here pero kung sino-sino pang tinatawagan mo? Seryosong sabi niya rito. Mabilis naman napakunot ang noon nito. What are you up to this time, Marco? Pwede ba just leave me alone? Ines na sabi nito at pilit na tumayo. Nakadalawang hakbang ito pero bigla ulit napasapo sa may ulo. Maybe I should take you to the hospital? Seryosong sabi niya. Baka kung ano nang nangyayari dito. Dahan-dahan niya tong ibinalik sa may kama. Can you give me some ice? Bigla ay sabi nito na siyang ikinagulat niya. Anong gagawin mo sa yelo? Takang tanong niya. Can you not ask? Just bring me some cracked ice. Taas kilay pang sabi nito. Nagtataka man, mabilis siyang lumabas at kumuha ng mga cube ice sa ref at bumalik sa may kwarto. Nang ibigay niya to kay Mika, mabilis ito yung kinuha at pinapak. Mabilis naman siyang napakunot noo. Are you drunk or something? If you're hungry, I can cook for you. Bigla ay sabi niya rito. Who told you that I'm hungry? I only need this. Ngiti nito at nagsimulang kagatin at nguyain ang mga yelo. Nang dilaan itong isang cube ice, napanunok siya at napaiwas ng tingin. Is she seducing him? Nung napatingin ulit dito, patuloy pa rin to sa pagdila ng mga yelo. Stop! Ines na sabi niya. Naguluhan naman tong natigilan. Why? Are you seducing me? Mabilis na sabi niya. Kaagad tong natigilan at mabilis na natawa. Me? Seducing you? Why should I? Hindi ka naman kagwapuhan, Miko. He is much good-looking than you. Ngiti nito sa kanya. Here she goes again, mentioning his brother's name. Sa inis, nagpunta siya sa may kusina at nagbukas ng beer. Bakit ba inis na inis siya kapag nagpapakumpara silang dalawa ng kakambal niya? Ilang sandali lang bumukas ang pintuan at niluwanaon si Mika. Hey, why are you already standing? Baka mahilo ka na naman. Alalang sabi niya at mabilis tong nilapitan at inalalayan. Umupo din to sa isang upuan. Isang upuan ng pagitan ng pwesto nila. Marco, biglang tawag nito sa kanya habang seryosong nakatingin sa kanya. Seryoso rin siyang napatingin dito at nag-aantay ng sasabihin nito. I just hope that this will be the last time na mag-aalala ka sa akin. You know, I already gave William a chance. Mabait siya and he's always taking good care of me. Seryosong sabi nito. Mahigpit naman niyang nahawakan ang bote ng beer na iniinom niya. Are you happy with him? Matagal muna siya nitong tinitigan bago sumagot. He's fun to be with. I feel special when I'm with him. Do you like him? Well, hindi pa sa ngayon, but maybe sooner. Di naman mahirap magustuhan si William. Seryosong sabi nito. Mabilis naman niyang ininom ang hawak niyang beer at malakas yung ibinagsak sa may lamesa. You cannot like him. How do you know? Ines namang sabi nito. Because you like me. Ako lang naman ang gusto mo, Mika. Seryosong sabi niya at mabilis na umupo sa upuang namamagitan sa kanila para makalapit dito at mabilis na hilang ulo nito at halikan to ng mariin. Ramdam niya ang pagkagulat nito pero kalaunan, mabilis na siyang tinulak at mabilis na sinampal. How dare you kiss me? Galit na sabi nito. Mika! Gulat na sabi niya. Paano mo nagagawang halikan ng babae na itinuturing mong kapatid? Don't tell me you like incest. Ines na sabi nito. Mika, I'm sorry. Nasabi ko lang yun because huwag ka na magpaliwanag. Do not ever interfere with my life again. Nagkanya-kanya na tayong buhay, hindi ba? Just leave me alone. Galit na sabi nito at mabilis nang tumayo. Ilang sandali lang dinig niya ang pabalibag na pagsara ng pintuan. Inis niyang pinalo ang lamesa at inis na sinabunutan ng sarili. Bobo ka, Marco. This is your fault kaya nilalayuan ka niya. Galit na sabi niya sa sarili. Mukhang gusto niya ng pagsisihan ang desisyon na ginawa niya.